Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po muli inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Bago po tayo siyempre mag-umpisa, batiin ko po muna kayo ng magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, talagang iba po talaga pag ang isang politiko ay totoong naglilingkod sa bayan at talagang may political will, yung sinasabi pong may pagmamahal sa Pilipino at sa ating bansa. Isang salita lang po ng dating Pangulong Duterte, kasama po si Congressman Ungab, di po ba? At talagang pinasabog po nila yung ginawa po dito po sa BICAM ng institusyon ng Senado at Kamara. Di po ba? Ngayon po, mga katambay, ang napakaraming blanco na talagang hirap na hirap sila ipaliwanag kung sino ang naglagay bago pirmahan ng Pangulo, ang GAA, sino naglagay at nagpuno dito sa mga blanco na ito, mga tambay. Sino naglagay ng mga numero. Ngayon, marami na pong naguhugas kamay, mga kababayan. Pati po ang dating Supreme Court Justice na ngayon ay Executive Secretary ay mukhang naguhugas na rin po ng kamay. Wala po raw silang kasalanan, mga kababayan. Ibang klase, no? Kung tama po ang kanilang ginawa at walang mali, at ang mali ay ang dating Pangulong Duterte at si Congressman Ungab, sa tingin nyo, maguhugas kamay ito, di umano? At hindi po ito tatakas at tatakbo para sa mga media, tanungin siya ng media, at puro tikom ang bibig. Kung ito po'y tama at walang ginagawang mali. Di ba? Kung tama ang ginawa nilang paggawa ng budget natin ng 2025, sa tingin nyo, napakatatapang pa nito. Lalo-lalo sa pamilya Duterte. Di po ba? Matatapang po sila, lalo sa investigasyon. Pero pag sila na po yata ang iimbestigahan, mga kababayan, itutuloy natin. Pakinggan po muna natin ang mga politiko natin sa bagong Pilipinas. At siyempre po ang mga gabinete. Pakinggan po natin si Executive Secretary Bersamin. Pakinggan po natin. 25 GAA. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Idinipensa naman ni Department of Budget and Management Secretary Mena Pangandaman ang ginawang hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na punan ang mga tinapyas na pondo sa 2025 GAA. Ayon sa Budget Chief, sumusunod sila sa mga panuntunan at mga nakasaad sa probisyon ng 2025 GAA. We follow that. Hindi po kami pwedeng magbalik again. Hindi po pwedeng magbalik kami ng mga projects and programs na nawala sa GAA. Kailangan po nandoon siya. And may rules po yung tatlong sinabi kong mechanism. May general provisions po tayo for the use of savings, augmentation, and the use of program appropriations, and the use of contingent fund. Kung tutuusin, ayon kay ES Bersamin, Yan mga katambay, nakita nyo po. Pero dinadala po nila yan. Siyempre po sa GAA, wala nakikitang problema. Kung meron man daw, ay pwede naman daw idulog sa Korte Suprema, mga katambay. Hindi naman po GAA ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte dito no. Yung ginawa nila bago makarating sa GAA, sa BICAM report nila, yung BICAM Conference Committee report. Doon po nagmula yon, di ba? Napakarami pong pages, blanco, walang numero, pero nagka-numero na. Ang tinatanong po ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab at siyempre po kasama na si Kamanong, tayong mga Pilipino, sino ang naglagay ron? Di po ba? Ito naman po sagot ng mga politiko po ng mga congressman, mga tabay, na sila po gumawa dito. Tingnan po natin ang mga sagot. At kung paano po ang body language, yung mga body language nila. Alam niyo po alam niyo po ang isda, di ba? Pag gutom, nahuli yan eh. Tapos yung sinasabi nga po natin na meron pong ang mga Pilipino, di ba tayo? Yung sinasabi, ano po ba ang magnanakaw? Ano po ang kakambal niyan? Di ba? Mga sinungaling. Di ba? Ito, pakinggan po natin itong isang balita, mga kababayan.
Tila umiiwas ang ilang kongresista sa issue Umiiwas. tungkol sa manoy blankong item sa BICAM report ng 2025 national budget. Pati ang palasyo naghugas kamay. Hugas Nasa frontline kamay. balitang yan si Marian Enriquez. Stella, kindly lang ma'am explain yung blank sa BICAM report. Tikom ang bibig ng mga kongresistang bahagi ng Bicameral Conference Committee na nag-aproba ng BICAM Committee Report ng 2025 National Budget. Sinubukan naming tanungin si Acting House Committee on Appropriations Chairperson Stella Kimbo tungkol dito. Pero Nagmamadali lang Sorry. po for the next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po. pati ang kabibitiw lang na chairman ng Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, wala ring pahayag tungkol sa mga issue sa BICAM report. Giit ng Makabayan Bloc, kailangan ng magpaliwanag ng mga kapwa kongresistang miyembro ng BICAM. Hindi rin daw sila nakontento sa paliwanag ng Senado. Naunang sinabi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na may mga blankong halaga sa natanggap nilang BICAM report na niratipikahan sa plenaryo. Kasi dapat yung niratify, kompleto na yun. Wala nang babaguhin doon. Pinuna rin ni Manuel ang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na otorisado ang mga Committee on Appropriations at Finance na mag-correct at magpuno o maglagay ng mga posibleng nakaligtaan sa BICAM report. Limitado lang daw sa pagtatama ng typographical o grammatical errors ang maaari nilang gawin. Hindi raw kasama riyan ang paglalagay ng halaga sa mga blanko sa BICAM report. Ayon kay Manuel, kung niratipikahan ng Kongreso na blanko ang nasa BICAM report, dapat zero o wala ring nakalagay na alokasyon sa enrolled bill dahil ito ang napagkasunduan ng Kongreso. Ngayon, nagiging issue ito dahil bigla nagkaroon na ng amounts. No? Kasi kung papalampasin natin to, baka yung mga susunod na BICAM report, di pwede pala mas marami pa yung blanco. Halimbawa, sa BICAM report na natanggap ng mga kongresista, blanko ang halaga ng National Irrigation Administration at Philippine Coconut Authority. Pero sa General Appropriations Act na pirmado ng Pangulo, may nakalagay na 56 billion pesos para sa NIA at 889 million pesos para sa PCA. Giit ni Manuel, dapat nakabase ang GAA sa BICAM report. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, pamumulitika lang ang paglalabas ng issue tungkol sa mga blanco sa BICAM report. Ay, It's really about politics. It works for them kung may controversy. Naghugas kamay naman ang palasyo. Hindi raw sila ang mananagot sa mga umano'y blankong item sa BICAM report kung dadalhin ang isyong ito sa Korte Suprema. Nagbabalita mula sa... Nakita niyo po, hugas kamay. Pero ang pahayag ng Pangulo, di ba? Fake news. Nung unang pahayag ng Pangulo natin, di ba? Anong sinasabi? Fake news si dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, puro sila naguhugas kamay, mga kababayan. At nahiyang-hiya naman tayo dito kay Paulo Ortega, mga tamay kay Congressman. No? Pamumulitika raw po. Pamumulitika. Pamumulitika po ba yan? Kung hindi po ba kayo ob-ob? Kung hindi po ba kayo bobo? Komento na inyong lingkod. Kung hindi po ba kayo bobo, pera namin yan eh. Ano? Hindi kami kikibo sa gagawin nyo sa pera namin? Sa tax namin? Ibang klase ka, congressman. Lingkod bayan ka. Pagdating sa pera, hindi kami pwedeng kumibo. Tapos pamumuliti ka. Kung ganyan ang iniisip mo, Congressman Gutierrez, ano ginagawa nyo sa mga Duterte? Pamumuliti ka. Dahil ikaw na rin mismo nagsabi. Pamumuliti ka ang ginagawa na itinatama lang ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab ang ginawa nyo. Na hindi naman nangyayari yan sa mga nakakaraang BICAM. At ang isa pa, ang BICAM na ginagawa nyo, itong Bicameral Conference Committee, di ba, yung ginagawa nyo dyan, yung report nyo, walang transparent. Di po ba? Itinatago nyo sa Pilipino. Itinatago nyo sa publiko. Limitado lang ang binibigyan nyo. Sa tingin nyo, malalaman ng Pilipino yan? Di ba? Kung hindi congressman, si Congressman Ungab, malalaman ba natin yan na may ginawa silang ganyang report sa BICAM? Mga kababayan, ginagawa tayong tangat bobo ni Congressman Gutierrez. Di po ba? Kung yung napapasunod nyo na Makabayan Bloc na isang problema ng bansa,
Nakita nyo po, unang naghugas kamay sa inyo, kasama sila dyan. Di ba? Kasama nyo yan, pero unang naghudas. Naghudas yata, mga babayan. Ang Makabayan Black sa kanila ngayon. Dahil kayo, pamumulitika, samantalang itong Makabayan Black na una yatang naghudas di umano, nakita nila ang depresya. Hindi po pwede yung pirmahan ng Pangulo. Kailangan pag pinirmahan ng Pangulo kung ano yung ginawa nyo sa BICAM Committee Report, yun ang dapat masunod doon sa GAA. Ngayon, ano mangyayari? Ano susunod? Pagka yung GAA ay pinag-ubran nyo na blanco, ang lalabas niyan, gago. Hindi GAA, gago. Di po ba? Ganon yun Tapos ngayon, hugas kamay. Hindi sila mananagot sa Korte Suprema kung dadalhin sa Korte Suprema ang issue. Hugas kamay ang Malacanang. Ibang klase. Nakita nyo? Ganong katalino. Ganong kahusay na Pangulo. Utak. Hindi mo kayang linlangin pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno. Kahit dati pang Supreme Court Justice, hindi uubra sa galing ng dating Pangulong Duterte, lalo sa pagpapatakbo ng gobyerno. Di po ba? Isang pahayag lang, isang expose lang ng dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab. Nataranta na silang lahat. Di po ba? Yung kanilang institusyon, parang nilindol, parang dinaanan ng buhawi. Lahat sila, di ba? Nagkawindang-windang pati utak, nabobo. Nabobo na lahat ang utak, yung iba napipe. Kahit tatapang nilang mag-imbestiga sa mga Duterte, lalo-lalo sa confidential fund. Di ba? ICC, war on drugs. Sinasama pa nilang pogo. Ngayon, pag sila tinatanong, walang kibo. Di ba? Hugas kamay. Ang iniintay na lang po ng taong bayan, yung ginawa pong paghuhugas kamay ni Judas. Dahil si Judas, nung maghugas kamay, ano ginawa? Nagbigti. Nagbigti, mga kababayan. Ngayon, yung mga naghuhugas kamay kaya, sa bagong Pilipinas, magbibigti rin kaya, di umano? Magbibigti rin kaya, di umano, mga kababayan. Dahil si Judas nagbigti. Naghugas kamay sa ginawa niya po sa ating Panginoon, mga tambay. Di ba? Ngayon, nakita niyo po, Chief Justice, dating Chief Justice, iniiwas yata ang ulo. Hindi mananagot, hindi sila mananagot. Naghuhugas kamay. Tapos, meron pa rin mga ilan. Bagay, marami. Marami pang congressman. Lalo-lalo si Saldico, na nung mga nakaraang pahayag niyan, malinis po ang kanilang institusyon. Di ba? Ang tanging may problema paghawak ng pera, paggawa ng pera. Di ba, mga kabayan? Tama yung sabi ng Vice President, lalo sa ating kaperahan, paggawa yata ng pera di umano, pagkontrol ng pera di umano. Ngayon natin, napapatunayan ngayon. Dahil mismo sa kanila ngayon, nakikita natin, pati ang kanilang body language, ang kanilang pananahimik, nasaan na ang speaker? Ang Pangulo, napaso ang Pangulo. Di ba? Ayaw na magsalita ulit ng Pangulo yata ngayon. Ang mga nagsasalita po ngayon, karamihan, number 1, vlogger. Tagapagtanggol yata, at mga sekretary, mga congressman, mga kababayan. Pero ang Makabayan Black, kauna-unahan yata ng mga naghudas. Dahil yung sinasabi po, pati ni Senate President Escudero, binabatikos na rin po ng Makabayan Black ngayon. Di ba?
Hindi po pwede ang ginawa pong makata, napakamakatang pahayag ng isang speaker, hindi umubra sa mga sinabi ng Makabayang Black. Di ba? Yan po, mga number 1 po yatang balimbing yan. Nakita niyo po, ilang taon po nilang naging kakampi yata yan. Naging kakampi nila yan, lalo sa pag-usig, pamumulitika, demolition job sa mga Duterte. Nakita nyo po, ilang taon niya, kasama nila yan sa mga committee, sa Quadcom committee. Pero ngayon, pagdating po sa issue po ng BICAM, kauna-unahan po yata naghudas. Bagay, mismo ang mainstream media, nakita nyo po, mga naguhugas kamay, mga kababayan. Ganyan pong klase po yata ang sinasabi po nila na dadalhin po tayo sa pagiging world class ang ating bansa, mga kababayan. Nakita nyo po, talagang yung issue na dinadala nila sa Vice President, nahirap sila, magtatatlong taon na yung issue ng Vice President, 2022 pa. Hirap na hirap sila. Hirap na hirap silang patotohanan. Di ba? Hirap na hirap sila. Hirap na hirap silang siraan sa publiko. Sumasagot ang Vice President, COA. COA lang ang tanging magsasabi kung siya ay may nilabag na korupsyon. COA. Pero kayo, sino ang COA ba magsasabi sa ginawa nyo? Sige nga. Sa ginawa nyo sa BICAM, COA rin ba ang dapat naming tanungin? Sila po ba ang may control sa inyo? Sa inyong institusyon? Mga congressman? Congressman Gutierrez? Congressman Saldico? Tahimik? Lalong-lalo ang speaker? Wala man lang humahabol pagsalitain ng speaker. Bakit ganon? Napaka-special yata ng ating speaker sa mainstream media. Ang Executive Secretary Bersamin, ini-interview. Samantalang ngayon, ilang araw na, hindi pa natin naririnig ang ating speaker nagsasalita. Mga kababayan, ang Saldico, tikumang bibig. Si Stella Kimbo, napakaganda ng sasakyan. Ubod ganda. Daig pa po ang celebrity. Napakamahal po ng kanyang sasakyan. Napakamahal. Napakasarap po yatang maging congressman, mga kababayan. Mukha po yata nakakuha ng malaking pension dahil siya po isang teacher, mga tambay. Mukhang napakalaki po. Bago po siya nag-congressman, ay mukha pong nakakuha po ng kanyang retirement sa pagiging teacher yata at ngayon ay napakaganda po yata ng pamumuhay ng dating teacher at ngayon ay congressman, Stella Kimbo, mga tambay. Napakataas na po pala ng swelduhan ngayon ng teacher at lalong-lalo po ang swelduhan ng congressman, mga babayan. At dapat po ito, ma-check din po ito. I-check din po, number 1 po, lifestyle check po natin ang mga politiko natin, lalo ang mga congressman, senador. Lalo-lalo na yung unang pagpasok nila. Ano po ba ang asset nila, kayamanan nila, bago sila naging politiko? Madali pong i-audit yan. Ang kanilang kayamanan, pag-aari ngayon, sasakyan pa lang, nakakalula na, mga babayan. Dinaig pa ang sasakyan ni Donald Trump, mga babayan. Ibang klase. Kaya ngayon, ang iintayin po natin ngayon, nakita nyo po, ganun din kaya ang isasagot ng isang speaker, mga babayan, yung sinabi po ng Malacanang, na hindi sila mananagot kung sakali man ito'y dalin sa Korte Suprema. Mga kababayan, ganun din kaya isasagot ng speaker na hindi rin kami mananagot dyan. Dahil sa Kamara, sa institusyon ng Kongreso o sa institusyon ng Kamara, hindi kami ang naglagay ng numero niyan. Marami dyan. Marami mga white lady dyan. Marami dyan mga kapre. Marami dyan mga laman lupa. Sila ang naglalagay ng numero.
Nakita niyo po, nung talagang merong anomalye na doon po sa ginawa nila eh. Di ba? Nung pinirmahan na ng Pangulo, may numero na billions. Billions na po. Pero, doon sa ginawa nila sa BICAM, dito po sa BICAM Conference Committee, yung kanilang ginawang report, di ba? Yung hawak po. Pati may hawak eh. Pati si Castro, yung convicted ng child abuse, may hawak po na mga blanco, pati si Manuel. Hindi lang po si Congressman Ungab at si dating Pangulong Duterte, pati Makabayang Black. Di ba? Ibang-iba. Kaya nga po, dapat po yan alamin, dalhin po sa Korte Suprema nang malaman po kung sino ang naglagay, nagpuno doon sa pinirmahan ng Pangulo sa GAA. Di ba? Itong General Appropriation Act, GAA. Di po ba? Sino? Napaka-importante po yun kasi pag yan po ay hindi napigilan, magiging sakit na po nila yan hanggang matapos ang termino ng Pangulong Marcos di umano. Dahil naumpisa na nila. Di po ba? Kung hindi mo yan itatama, di ba? Napakalalaking pera po yan, mga tamay. Kahit sabihin nilang walang nawala doon sa ginawa nating budget, hindi nawala, mga kababayan. Ano ang dahilan nila? Yun ang dapat natin malaman eh. Ano ang reason nila? Ano ang dahilan bakit nila iniwang blanco yon? Tapos pagdating doon, naging sa GAA, pinirmahan ng Pangulo, may mga numero na. Ano ang reason? Ano ang dahilan nila? Bakit nila ginawa yon? Ang makakasagot niyan, siyempre, una-una, si dating Pangulong Duterte. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Ngayon, nakapagtataka rin, mga kababayan. Kahit ngayon, naglalabas ang survey. Nakita niyo po, sa ginagawa pong 3 taon, sa ating bansa, pero pagdating puro sa survey, sila pa rin po ang nangunguna. Itong mga politiko na ito, mga naguhugas kamay, meron pang mga naguhudas, meron pang mga hudas yata, mga kababayan. Nakakalungkot po, mga kababayan. Ngayon, iintayin na lang po ni Kamanong, mga kababayan. Maghihintay na lang po si Kamanong. Kamukha po nung ginawa ni Judas. Kasi si Judas, nung maghugas kamay, mga kababayan ko, nagbigti. Nagbigti po si Judas nung maghugas kamay. Ngayon po kaya, pagdating po kaya sa bagong Pilipinas, yung mga naguhugas kamay kaya di umano, ay magbibigti rin kaya di umano, mga kababayan? Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. Maraming salamat po, mga kababayan. Ngayon, napatunayan po natin, lalo-lalo po sa mga naguhugas kamay, mga matatalinong tao po ito. Mga naguhugas kamay, matatalinong tao po ito. Mga abogado po ito. Meron pa pong dating Chief Justice dito. Mga kababayan, isang salita lang ni dating Pangulong Duterte, ang matatalinong tao, bigla po yatang mga naging bobo! Bobo yata, mga kababayan. Isang salita lang kasama si Congressman Ungab. Yung matatalino, mga naging korte pa natin, Supreme Court Justice, mga kababayan, retired. Naging bobo yata, mga kababayan, sa dating Pangulong Duterte. Ngayon, titingnan din natin isang araw. Titingnan naman natin kung paano ipagtanggol ng mga hindi bobo at gago na mga vlogger itong issue na ito, mga kababayan. Kasi may naguhugas kamay na yata eh. Tingnan naman natin kung ano ang kanilang gagawing script para ituwis at dali na naman kay dating Pangulong Duterte na fake news. Tumatakbo, ayaw magsalita. Talagang kumakaripas ng takbo si Stella Kimbo, no? Para lang po hingan siya na statement dito sa ginawa nila na sa BICAM Conference Committee report, Ibang klase, no? Ibang klase, mga kababayan. Itong klase ng institusyon natin ito, dapat po ito mabago.
Baguhin po natin unang-una. Sana sana may tumulong po sa atin. May tumulong po sana sa atin, mga kababayan, dito po sa ating kaperahan, lalo po sa paggawa po ng budget. Kailangan po maitama na ito. Ibaguhin na po nila ito, lalo-lalo po yung ginagawa nilang BICAM. Itong kanilang bicameral committee conference report, yung bicameral conference report committee. Itong ginagawa nila, dapat ito transparent po itong BICAM na ito. Transparent po, napaka-importante po ito. Malaman po ng publiko, hindi po ito nakasara, nakatago, sikreto. Kasi pag may sikreto, mga kababayan, di po ba? Pag may sikreto, karamihan dyan di umano, sikreto, baka napakaraming sikretong anomalya, mga kababayan. Di po ba? Kaya nga sabi nga po ng mga matatanda, dahil matanda na rin si Kamanong, ang magnanakaw, ang susunod o ang gawain ng magnanakaw. Ano po ba gawain ng magnanakaw? Unang-una, magnakaw. Ano pa? Pagka naman huli mo ang magnanakaw sa kanyang bibig, ano po ang unang sasagot? Ano po unang isasagot ng magnanakaw? Hindi po ako nagnakaw. Hindi po ako ang nagnakaw. O di ang kasunod? Ang pinaka-ending, ang magnanakaw, kakambal, mga sinungaling. Di po ba? Maraming salamat po, mga kabayan. At nakita po natin, mga nag-uumpisa na pong maghugas kamay at maging pipi, bingi, bulag, mga kababayan, ang matatalino, mga lingkod bayan natin, mga tama. Yung iba, tinutwist pa, pamumulitika. Ibang klase, pagka sila'y ipit na, pamumulitika. Maraming salamat po, mga kababayan. Nakakalungkot lang po. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa at lalong-lalo na sa ating kaperahan. Napakaraming issue po sa kaperahan. PhilHealth, GSIS, SSS, Maharlika Investment Fund na ipinasok natin, PDIC, kagintuan natin, at napakarami pa po. Mga proyekto, wala tayong nakikitang proyekto, pero bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang budget natin. Magtatatlong taon na, wala ang better more. Mainam pa kay dating Pangulong Duterte, nagkaroon pa tayo ng pandemya, Marawi, at marami pa pong sakuna na naranasan ni dating Pangulong Duterte, Bagyo, Lindol, di ba? Mapakarami. Di po ba? Pero nakita po natin ang proyekto, build. Pero ngayon, ano po nakita natin? Puro anomalya, mga kababayan. Puro anomalya. At tapos nakakita pa tayo mga naguhugas kamay na parang si Judas. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa mga gusto po sa TikTok at syempre po sa YouTube at ganoon din po sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po. Sa muli po, mga kababayan, ingatan nawa. Tiis-tiis lang po. May pag-asa pa. May pag-asa pa ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.